May sulat na yung anak ko doon kay, sino yung buong bishop na yun. Binigyan ni Inday. Isa pa rin yung mga puto ng pare na yan. Kala mo sila lang, sus! Totoo. Yang altar secrets, basahin ninyo. Pero pag katoliko ka pa bukas, believe na ako sa iyo. That religion will become a passé in the next 30 years. Lalo lalabas na yung mga abuses nila. Sa mga pari, numero 1 rin yan. Yan. Pinopromote ni Tatay Digong ninyo noon itong aklat na ito kung saan nasa laman ang mga iba't ibang abuso na naganap sa ilang mga kaparian. At meron ng ilang mga obispo na binanggit din. At sabi ni Duterte na kung mabasa ninyo itong aklat na ito, baka hindi na kayo Katoliko. At sabi pa niya, sa loob ng 30 taon, ang simbahang Katoliko'y mawawala na. Ang dami ng mga pinuno sa iba't ibang bansa ang sinubukan na mawala ang simbahang Katoliko. Isa na si Napoleon Bonaparte. Di ba? Santo Papa mismo ay hinuli at kinulong niya. Diniklara niya, wala na ang simbahang Katoliko. Anong nangyari? Kagabi, daming mga nagsubaybay para sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, ang resulta, ang International Criminal Court dininay yung interim release appeal. At yun ay unanimous rejection. Kaya umiiyak yung mga supporters niya doon sa labas. Matapos nalaman Here in Holland, na nireject. this country, the international human rights is in this country. Pero nasubukan nyo bang itanong, bakit sa lahat ng relihiyon, mainit si Duterte sa simbahang Katoliko? Pero napakatalik niya ni Pastor Apollo Kibuloy. Advisor niya to, spiritual advisor. I am now the owner of the earth. Hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Yun, naging viral yung pahayag. At dami mga kaibigang politiko ni Kibuloy, no? Si Kibuloy ngayon na may-ari sa buong mundo, nasa kulungan ngayon. At isa din sa napakatalik na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, of course, ang Iglesia ni Cristo, no? Natatag ni Felix Manalo. Dahil kung si Kibuloy ay spiritual director niya, si Eduardo Manalo ginawa niyang ambasador sa OFW. Pero itong magkaibang dalawang relihiyon na kapwa-tatag lamang ng tao, una, magkaiba ang kanilang Diyos. Dahil ang Iglesia ni Cristo hindi maniniwala na si Kristo'y Diyos. Para sa kanila si Kristo'y tao sa likas na kalagayan. Si Kibuloy naman, naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos, tunay na tao. Pero, di siya naniniwala ng Trinity katulad din sa INC.
tatalakayin natin ito. Samahan ninyo ko. Kumusta? Welcome. Ito inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling makasama ninyo sa pagkakataong ito. Welcome sa lahat nating mga suking taga-subaybay. And then, i-comment ninyo kung saan kayo nagsubaybay ngayon, mga kapatid, para malaman natin kung saan nakaabot ang ating video, ang ating pagtalakay, pagsagot sa mga tuligsa sa pananampalataya ng simbahang Katoliko. And then, makatulong din kayo sa pamamagitan sa pag-share sa mga video na tinatalakay natin, lalo na sa pananampalataya na pinagtulong-tulungan nitong mga iba't ibang siktang tatag lamang ng tao. At inanyayahan din natin ang ating mga suking taga-subaybay, huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share. So sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome at comment ninyo kung saan kayo nagsubaybay para malaman natin kung saan nakaabot ang ating video ngayon. No? So, daming mga nag-abang talaga kagabi sa posibleng anong resulta sa request ng abogado ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, nang binasa na yung unanimous rejection, yan, maklaro na talaga, deny ang request. So, ang siguradong nanalo, ang abogado. Dahil ang laking bayad, buwan-buwan yan, no? Si Kaufman. Kaya nag-iiyak yung mga nasa labas. Here in Holland, this country, Yan, di talaga nila mapigilan ang kanilang damdamin nang nagdesisyon ang korte na May sulat na yung anak. deny. Sandali. Deny ang request ng defense. No? ICC denies Rodrigo Duterte's interim release appeal. Oh. So, deny talaga. And then, balikan natin yung si Mr. Rodrigo Duterte, ang namuno noon sa ating bansa. Napakainit niya sa simbahang Katoliko. Habang napakalapit niya sa sektang kay Kibuloy at kay Felix Manalo. No? Di ba? Napansin ninyo? At itong mga sektang ito, pag ang ating mga kaparian at ang ating mga obispo ay maghayag ng kanilang paninindigan kaugnay sa isyong may kinalaman sa ating lipunan, kadalasan marinig natin na separation between church and state. Ito ang pinopromote ni Tatay Digong ninyo na ipabasa niya noon. Altar of Secrets. May sulat na yung anak ko doon kay, sino yung bishop na yun? Binigyan ni Inday. Isa pa rin yung mga puto ng pare na yan. Kala mo sila lang, totoo. Yung altar secrets, basahin ninyo. Pero pag Katoliko ka pa bukas, believe na ako sa iyo. That religion will become a passe in the next 30 years. So, ang simbahang Katoliko, mawawala kung ano ito, the next
30 years. Dami na ang sinubukang gibain ang simbahang Katoliko. Pero dahil nakatatag ito sa ibabaw ng bato, na ang sabi ng ating Panginoon, kahit ang kamatayan ay hindi mananaig sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Nang inirekomenda ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, ito din ang mga ginagamit sa pangpangatake ng INC laban sa atin mga kapatid. Yung iba't ibang pang mga aklat. So, ang sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mabasa ninyo itong aklat na ito, imposibleng mananatili pa kayo sa pagkakatoliko. Una, argumentum contra factum non valid, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Bakit? Halimbawa, ang ating bansa ngayon ay patong-patong ang issue, lalo na sa malawakang korupsyon. Dahil po ba sa malawakang korupsyon, trilyon at ghost project, sasabihin mo ba na mananatili ka pa ba sa bansang ito dahil may mga kurakot? Ang Diyos na siya ang naglikha sa atin, sa lahat niyang mga nilikha, lalo na sa mga anghel, merong mga fallen angels. Ang tanong, sasabihin mo bang maniniwala pa kaya ako sa Diyos dahil sa kanya mga nilikha ay merong masama? So, una, sa aklat na pinopromote dito, at lalo na yung binabasa din ng mga ministro ni Felix Manalo na aklat na pananampalataya ng ating mga ninuno ni James Cardinal Gibbon sa pahina 30, nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasunsumpungan sa sinapupunan nito mga nagsasabing sila'y Katoliko. Di natin deny, sabi sa naturang aklat, na marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa ipinag-uutos ng kanilang iglesia, kundi bagkos nagiging sanhi pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. No. Dapat ng iskandalo'y dumating, ngunit sa aba nila'y nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ng mga kasalanan, lalong karimarimarim sa mata ng Diyos, kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nila mga kapatid, sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yun ang nakasulat sa naturang aklat. Marami daw umanong nagkasala, hindi dahil sila'y Katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang Katoliko. Ngayon, puntahan natin itong dalawang magkaibang sikta. Una, ang kay Kibuloy na kanyang spiritual director, ang siktang na itatag diyan sa am now the owner of the earth. Hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Davao City, at nauna nang hiniling niya na payagang ma-hospital arrest, pero di din pinayagan ng korte. Ngayon, si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman, para sa interim arrest, release, di din pinayagan. At dumami, tulad sa Iglesia ni Cristo, dahil ito sa mga lukewarm Catholics at lukewarm family sa kakulangan ng katisismo. At kung binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang simbahang Katoliko, ganon din itong mga malapit sa puso niya na mga sikta. Si Kibuloy,
binanatan ang simbahang Katoliko kaugnay sa Trinity. Spirit. Hindi ito Trinity, ginawang Trinity. In-interpret nila Trinity. Sinabi niya, bautismo ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Yung pangalan ng Ama, ano yon? Yung pangalan ng Anak, ng Espiritu, ano yon? Gusto mong malaman, yung pangalan na yon, singular. Hindi niya sinabing sa mga pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu. Sapagkat ang Ama, hindi pangalan. Ang Anak, hindi pangalan. At ang Espiritu Santo, hindi pangalan. Mga titulo yan ng isang pangalan. Magaling si Kibuloy. Magaling si Kibuloy. Oh, ayan, magaling talaga si Kibuloy, no? Itong INC at kay Pastor Apollo Kibuloy, gusto sila letra por letra talagang mabasa. Pero naniniwala naman sila sa tinatawag na monotheismo, na may iisang Diyos. Pero kung gusto nila letra por letra na mabasa, ang tanong, pag mabasa-basa letra por letra, paniniwalaan na nila? INC at kay Kibuloy di naniniwala ng Trinity pero naniniwala ng monotheism. Mabasa ba sa Biblia ang terminong monotheism, nag-iisang Diyos? Yung monotheism, walang mabasa niyan. Pero, kaugnay sa Trinity, mabasa ba yan sa Biblia? Kung tingnan natin ang salin, itong The Voice, mga kapatid na salin, mababasa natin sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 19, ang ganito, "Go out and make disciples in all nations, ceremonially wash them through baptism, in the name of the triune God, Father, Son, and Holy Spirit." So, sa salin na ito, mabasa natin ang triune God diyan mismo sa Mateo 28:19, mga kapatid. Pero, tanong, dahil naghahanap sila, kapwa INC at kay Kibuloy, ng salitang Trinidad na dapat mabasa sa Biblia para paniwalaan, ito po, palaging ginagamit ito kahit sa INC, ang tinatawag na Amplified Bible. Ano po ba mabasa natin sa Amplified Bible sa Revelation chapter 7 verse 10? Ito po mabasa natin, mga kapatid. "Salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance." So, ito na salin, dahil tulad sa INC, dapat bawat doktrina daw may katumbas na salin ng Biblia, pinagbigyan din natin ang gusto nila, mga kapatid. Bawat doktrina may salin na katumbas sa Biblia. So, ngayon, may mabasa pala. Alam kaya nila yon na may mabasa na Trinity sa Biblia? Kaya, yung iba na di naniniwala sa Trinity, dahil di mabasa, baka matagal na nilang alam yon na nasa Biblia pala, pero iniwasan lang. So, ang tanong, kung di sila maniniwala sa Trinity dahil di mabasa sa Biblia, at ngayon, alam na ninyo na kahit pala sa Biblia na ginagamit nila, mga kapatid, makita, mabasa na ang Trinity nasa Biblia. At di lang yan, para din sa mga miyembro ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo, isa sa mga
magkaiba kasi ang aral nitong grupo ni Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi naniniwala sila sa Trinity, pero naniniwala na si Kristo'y Diyos. Kay Felix Manalo naman, hindi naniniwala sa Trinity, pero di naniniwala na si Kristo'y tunay na Diyos. Dahil para sa kanila, si Kristo'y tao sa likas na kalagayan, hindi Diyos. Ano po ba ang ginagamit nila na talata, mga kapatid, sa Biblia para pabulaanan ang aral na si Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos? Ito po, sa John chapter 17, ito ang ginagamit nila. Pansinin ninyo, mga kapatid, no? Sandali, ito ang ginagamit din ng mga ngaral. Pakinggan po natin sa 1:17:1 at 3. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Ang mga talatang ito po ang nagpapatunay na hindi po nagpakilala si Kristo na Diyos. Subalit siya po ang nagpakilala sa iisang tunay na Diyos. Yon ang ginagamit nila na talata, mga kapatid, para sinungalingan na ang ating Panginoong Hesus. Hindi lang ang grupo ng Iglesia ni Cristo, kundi lalo na ang Balik Islam. Ginagamit din nila ang Juan 17:1 at 3 para pasinungalingan na hindi daw Diyos ang ating Panginoong Jesucristo dahil pinakilala niya ang Ama bilang only true God. Nag-iisang tunay na Diyos. Kaya ang argumento nila, kung ang ipinakilala ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3, ay ang Ama na nag-iisang tunay na Diyos. At kung ituturo ninyong mga Katoliko na si Kristo'y tunay din na Diyos, ilan ngayon ang nag-iisang tunay na Diyos? Iyon ang panlitong katanungan at argumento ng mga ministro. Dahil madalas na ginagamit ito sa mga ministro ni Felix Manalo, ang talatang Juan 17:1-3, mga kapatid, para patunayan na ano daw, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo dahil may pinakilala siyang nag-iisang tunay na Diyos. At yung nag-iisang tunay na Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ngayon, dahil ito'y kanilang argumento para tutulan ang ating aral kaugnay na si Kristo'y tunay na Diyos at tunay na tao, paano ninyo ito sasagutin? Sa mga kaanib sa INC, mga kapatid, kung sakali pupunta sa inyong bahay at mangaral na may iisang tunay na Diyos, wala naman tayong totol yan. Pero totol tayo sa sinabi nilang, hindi Diyos si Jesus. Dahil, una, sa Juan Kapitulo 17:1-3, mga kapatid, malaking problema talaga para sa mga ministro at sa INC, yung only, nag-iisa. Na para sa kanila, dahil yung nag-iisa, ay di pwede na Diyos ang ating Panginoong Hesus. Dahil magiging dalawa na ang Diyos. O, idagdag pa ang Espiritu Santo. Kaya magiging tatlo na ang Diyos. Mali. So, yun ang
kadalasan na argumento sa mga pampublikong debate sa mga ministro ni Felix Manalo, mga kapatid. Sino ang pinakilalang nag-iisang tunay na Diyos? Dito, ang Ama. Sinong nagpakilala? Ang ating Panginoon Jesucristo. So, tanggapin mo na ang Panginoong Jesucristo ay nagpakilala sa nag-iisang tunay na Diyos at yon ang Ama. Una, mga kapatid. Para malaman ninyo. Simpleng analogy. Halimbawa, ikaw lang, only. Ikaw lang. Simpleng analogy, ha? Ikaw lang ba ang tunay na tao dito? So, for sure, mga kapatid, naisip nila na hindi. Pero, dahil po ba sa salitang only, ibig sabihin, ikaw lang talaga na tao. Kung isasarado ang isip sa salitang only, nag-iisa, yung para sa kanila, wala nang kasama yung salitang only. How about kung tingnan natin ang Genesis chapter 7 verse 23, sa Jerusalem Bible, ito po ang ating mabasa. They were wiped off the earth, and only Noah was left, and those with him in the ark. May mabasa diyan na only Noah was left, pero may karugtong. And those with him in the ark. Dahil po ba sa salitang only Noah, yung karugtong na and those with him in the ark, si Noah na talaga wala nang kasama dahil sa salitang only? Bakit ginamit natin ang Genesis chapter 7 verse 23? Dahil napaka-parallel ito sa ginagamit nilang talata sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, na only true God. Dahil may karugtong, yung only true God and Jesus Christ. So, sa kaso ni Noe, malinaw na ang konteksto only was left. Sa Tagalog, siyang natira, no? Siyang naligtas. Pero may patuloy sa dulong konteksto, mga kapatid. Kaya merong conjunction. Tulad sa John chapter 17 verse 3, ganun din ang Genesis chapter 2 verse 23. May conjunction. Ano yon? And. So, excuse me. So, yung only was left, hindi lang si Noah ang tinutukoy doon, mga kapatid, sa Genesis chapter 7 verse 23. No? Kundi, may conjunction, and. Ano yung and? Those with him in the ark. So, ganun din ang Juan 17, Kapitulo 1, versikulo 3. Pinikilala ni Jesus ang Ama bilang nag-iisang Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil hindi siya ibang Diyos sa Ama. Kasama siya sa conjunction and. Si Jesus sa konteksto bilang iisang tunay na Diyos. So, ang tanong, lalabas ba na dalawa na ang Diyos? Sa paggamit nila sa Juan Kapitulo 17, 1-3, kung ipakilala natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos dahil ang binanggit diyan only, alone, yun po ba ang mabasa, mga kapatid? O na, kung tingnan natin ang mabasa sa Lucas Kapitulo, ginagamit din ito sa mga balik Islam. Bakit? Lucas Kapitulo 18, versikulo
19. Ito mabasa natin mga kapatid. Why do you call me good? Jesus asked him. Only God is truly good. Oh. So, 'yon ang mabasa sa Biblia mga kapatid. No? Na why do you call me good? So ngayon ang tanong, dahil po ba sa mabasang why do you call me good only God? Dahil may salitang God, hindi na mabuti ang ating Panginoon Jesucristo? Tandaan natin, siya mismo, pinakilala niya sa kanyang sarili na siya'y mabuting pastol. Di po ba? Juan Kapitulo 10, versikulo 16. At kung tingnan natin mga kapatid, ano po bang ibig sabihin sa salitang only? Meron pang mabasa sa Judge chapter 1 verse 4. Ano po ba ang mabasa natin diyan? Ito, mga kapatid. The grace of our God, the grace of our God into licentiousness and who deny our only Master and Lord Jesus Christ. May mabasa diyan na only Master and Lord Jesus Christ. Ngayon, dahil mabasa ang only Master and Lord Jesus Christ, ibig ba sabihin, dahil only Master and Lord Jesus Christ, yung Ama, di pwede na tawaging Master and Lord? Dahil ang only ay tumutukoy sa ating Panginoon Jesucristo? Mga mahal na kapatid, kung ang Ama at hindi ang ating Panginoon Jesucristo, Diyos, Ama lang, yung pinakilala ni Jesus sa Juan Kapitulo 17, versikulo 1 hanggang 3. Bakit sabi ng Diyos Ama na ang kanyang anak, Diyos din? Ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo. Alam nyo, ginagamit nila ito. Pero, ano po bang mabasa natin dito? Pero isa pa nga na ginagamit nila, kahit ito nasalin, yung God's Word Translation, ginagamit din nila ito. Ito ang mabasa kasi, pinakilala ng Ama ang ating Panginoon Jesucristo. Hebrews chapter 1 verse 8. But God said about His Son, your throne, O God, is forever and ever. The scepter in your kingdom is the scepter for justice. See? Your throne, O God. Sino nagsabi diyan? Ang Ama. So, yung only, na totally, na yun lang. Wala nang iba. Kundi meron palang iba. At yung iba na yan ay walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo na napakaloob sa only true God. Kaya, hindi lalabas na maraming Diyos dahil napakaloob sa iisang tunay na Diyos. Ang problema lang, di sila tatanggap sa Trinity na ang Trinity ay merong iisang Diyos sa iba't ibang tatlong persona. Magkaibang tatlong persona. Okay. At alam nyo ba kung ano pang mga talata na may talata pa mga kapatid na batayan ng mga ministro ni Felix Manalo para pasinungalingan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos. Ano yan ang talata? Ginagamit din nila yan. Kahit pa mga Muslim, hindi Diyos ang ating Panginoon Jesucristo.
Bakit hindi Diyos? Dahil malinaw daw sa unang Korinto, kung ito ang babasahin, ginagamit din nila ito. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28, na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama. Asan yan mabasa? Ito ang mabasa natin sa unang Korinto, Kapitulo 15-28, mga kapatid. At kapag ang lahat ng mga bagay ay ipinasakop na sa anak, ang anak ay pasasakop din sa Ama na naglagay ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kaniyang kapangyarihan upang ang Diyos ay mangibabaw sa lahat. See? Dahil sa paggamit sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28, sabi nila, di ba? Napakalinaw diyan sa binasa na si Jesucristo ay hindi kapantay sa Ama, kundi sa talatang yan, siya ay nasa ilalim, mababa ang anak. Then ang Ama ay nangingibabaw sa lahat. So kung si Kristo ay Diyos, dapat pantay siya sa Ama. Sa talatang binasa nila sa unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 28. So paano natin sasagutin ito, mga kapatid, na gamit nila ang naturang titulo o Biblia, gamit nila ang naturang Biblia, iba't ibang salin, para pasinungalingan ng ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos, dahil sa unang Korinto 15:28, hindi siya kapantay sa Ama. Ang Ama ay nasa ibabaw sa Kanya. Una, hindi porket tinutukoy na ang ating Panginoon Jesucristo ay papasailalim. Ibig sabihin sa English, subjected, ay ibig sabihin hindi siya Diyos, mga kapatid. Dahil sa salitang papasailalim sa Ama. Lilinawin natin yan, mga kapatid, dahil yun ang kanilang ginagamit. Una, tandaan natin, kung pag-aralan natin ang teolohiya, theologically speaking, yung tungkol sa relasyon ng anak at Ama. Natural, ang anak, papasailalim, susunod talaga ang anak sa Ama. Dahil relasyon yan ng father and son. Pero hindi nangangahulugan, mga kapatid, na dahil pasailalim ang anak sa Ama, ang anak ay hindi Diyos. Bakit? Halimbawa, ikaw anak, natural susunod ka sa Ama. Papasailalim ka sa Ama. Pasasailalim ka sa tatay mo. Dahil nakataas sa iyo yung tatay mo. Pero, hindi ibig sabihin na dahil susunod ka at pasailalim ka sa tatay mo, hindi ka na tao. Di po ba? Hindi naapektuhan ang pagiging tao mo sa pagsunod at pagpasailalim mo sa tatay mo. Ganon din ang unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 27 hanggang 28. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa diyan sa isang salin ng New American Bible sa Juan Kapitulo 5, versikulo 18, ito po ang mabasa natin, mga kapatid. For this reason, the Jews tried all the more to kill him, because he not only broke the Sabbath,
but he also called God his own Father, making himself equal to Father. Oh, yun. Mabasa natin sa New American Version Bible, mga kapatid. Ano daw? Bakit siya gustong batuhin ng mga Hudyo? Not only because he not only broke the Sabbath, but he also called God his own Father. And then, anong karugtong? Ang karugtong diyan, making himself equal to God. Oh, napakalinaw. Making himself. So, equal to God. Napaka-larong nakasulat yan sa Biblia, mga kapatid. Oh. At di lang yan. Ano pa mga talata, alam nyo ba? Ano pang mga talata na ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo para patunayan na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos? Merong nagkomento, mga kapatid. Ito komento niya, oh. Pansinin ninyo. Paano kaya kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo? Diyos pa rin kaya sa inyo si Kristo? Oh, yan. Paano daw umano kung di binuhay? Alam nyo, ang nag-comment diyan sa ating uploaded video, nangangamoy talagang kaanib sa Iglesia ni Kristo. No? Matapos sinabi niyang sa naturang comment na paano daw kung hindi binuhay ng Diyos si Kristo. Diyos pa ba rin umano para sa atin si Kristo? Na ang tanong. Dahil ginagamit kasi nila yung Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Ito, mga kapatid. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Dahil mabasa na ang Kristong Jesus ay binuhay ng Diyos, kaya Diyos pa ba umano si Kristo? O na? Kung Diyos daw, ito ang kanilang argumento, kung Diyos daw si Kristo, may Diyos na bumubuhay sa katawan ni Kristo. So kung binuhay siya sa Diyos, at kung Diyos si Kristo, dalawa na ang Diyos. At kung Diyos daw umano si Kristo, ang tanong, sino ba umano ang bubuhayin ni Kristo? Kung Diyos siya. Yon ang kadalasang argumento din na mga kaanib sa Iglesia ni Kristo kahit sa mga ministro. Batay sa talata sa Gawa Kapitulo 2, versikulo 32. Kaya, paano ninyo sasagutin itong argumento ng mga ngaral sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo gamit ang Gawa Kapitulo 2, versikulo 32, mga kapatid? Una, tandaan natin, yung talata na ginagamit nila, di tayo tutol. Gawa Kapitulo 2, 32. Diyos lang ang binanggit sa naturang talata. Pero hindi binanggit kung sinong persona ang tinutukoy na bubuhay sa kanyang katawan na namatay ng ipako sa cross. So, ating tatanungin ang mga ministro ni Felix Manalo. Sino bang persona ng nag-iisang Diyos ang bumuhay sa katawan ng ating Panginoon Jesucristo gamit ang banal na kasulatan? Mga kapatid, naalala niyo ba ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 17? Anong sabi niya? This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take up again.
No one takes it from me, but I lay it down on my own. I have power to let it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. O napakalinaw sa naturang talata, mga kapatid, na ang ating Panginoon Jesucristo may otoridad siya na bawiin, ibangon, buhayin ang kanyang katawan. Pero sabi niya, ang buhay niyang inaalay umano para sa kasangtauhan. Kaya malinaw, ang persona ng Diyos pala na iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang bumuhay sa katawang tao niya. Oh, tumatawa ang mga INC. Dito nakaanib, si Kristo bumubuhay sa kanyang katawang pangtao? Biblical ba yan? Natural. Asan yan mabasa? Tingnan niyo. John chapter 2 verses 19 up to 22. Jesus answered, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." Raise it up. The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple. Are you going to raise it up again in 3 days?" But he was speaking of the temple that was his body. And when Jesus rose from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they believed the scripture and what he had said. Napakalinaw, mga mahal na kapatid, na ang templong masisira at itatayo muli ng ating Panginoong Jesucristo sa loob ng 3 araw. Hindi yung templo na tinutukoy niya na building, pero yung templong tinutukoy niya ang kanyang katawan. Nasabi niya sa 19, ano sabi niya? Destroy this temple. Nangangahulugan ang kanyang katawan. Mamamatay. At yun ang pangyayari sa cross. Diyan pa lang, hinuhulaan na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang kamatayan sa cross. Na siyang itatayo muli. Yung templo na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang katawan, itatayong muli niya. Niya, ha? So anong ibig sabihin itatayo muli niya? Ibig sabihin, bubuhayin niya. Tapos ang 3 araw. Kaya yan ang napakalinaw sa chapter 20, verse 22, rose from the dead, mga kapatid. Ay patungkol talaga yan sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo batay sa binanggit sa talatang 19:21. Okay? Okay. So marami pa mga talata na dapat nating lilinawin nitong maraming salamat ni Iman Dimos membership. Maraming salamat. No? At dami ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya na dala nitong mga siktang tatag lamang ng tao. Bakit? Dahil una, kulang ang kanilang kaalaman, kaugnay sa tunay na pananampalataya at tunay na doktrina. So makatulong kayo, lalo na sa mga kapwa Katoliko, share ninyo ito sa ating mga kasamang Katoliko. And then, antabayanan ninyo, dahil si Bro Jendo ngayon ang magtatalakay kaugnay sa anting-anting, yung kadibati ni Father Darwin, Cebuano kasi yon. Yeah. Cebuano yon ang kadibati, tatagalog yon ni Bro Jendo.
isasalin niya yon sa Tagalog. So, antabayanan ninyo, ha? Okay. Kung meron mang mga katanungan diyan bago tayo papasok sa punto por punto, okay. Kung meron mang mga katanungan kaugnay sa pananampalatayang Katoliko, pwede din kayong magtanong sa comment section ngayon. Tingnan muna natin sa comment section. Okay? I am Catholic, I am the